Nag-uumapaw ang intriga sa showbiz at social media matapos magsampa ng cyber libel si Michelle D laban sa kilalang content creator at self-proclaimed pabansang marites na si Sian Gaza. Alamin ang buong detalye ng kontrobersyang ito at kung paano umusbong ang tensyon sa pagitan ng dalawang personalidad. The Philippine Showbiz List presents detalye sa cyber libel case ni Michelle D versus Sian Gaza. Sian blind item resurfaced. Noong January 2026, muling inungkat ng mga netizen ang isang lumang blind item na ibinahagi ni Sian Gaza at iniugnay ito sa kasalukuyang kontrobersyang kinasangkutan ng magkaibigang sina Michelle D., Rian Ramos at Samantha Panlilio. Umikot ang usapin matapos magsampa ng reklamo ang isang lalaking nagpakilalang driver at personal assistant ni Rian na nag-akusa na siya umano ay kinulong at sinaktan ni na Michelle, Rian at Samantha. Dahil dito umusbong ang samut-saring haka-haka online na maaaring may kaugnayan ng issue sa blind item na inilabas ni Sian 2 taon na nakalipas. Ang naturang post ay tumutukoy sa isang beauty queen na nasangkot umano sa isang controversial na karanasan kasama ang dalawang personalidad na may inisyal na S at R. May ilang netizen na naniniwalang maaaring ito ang tinutukoy sa lumang blind item bagamat wala namang tahasang pangalan na binanggit noon. Michelle filed a cyber libel complaint against Sian. Mariing pinabulaanan ng kampo ni Michelle at Rian ang paratang ng illegal detention matapos lumabas ang ulat na may umano'y reklamong inihain laban sa kanila sa National Bureau of Investigation. Naghain ng reklamong cyber libel si Michelle laban sa content creator na si Sian at ilang social media page na sa umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kanya. Kasama ang kanyang legal counsel, personal na nagtungo si Michelle sa Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation upang formal na ihain ang reklamo. Hiniling na kanyang kampo sa ahensya na imbestigahan ng mga individual at page na umano'y nagpakalat ng malisyoso at papanirang balita kaugnay ng kasong isinampa niya laban sa dating driver at personal assistant ni Rian na inakusahan niyang kumuha ng ampaw na nilalaman umano ng sensitibong mga larawan. Ayon kay Michelle, ang mga post ni Sian ay naglalaman ng mapanirang pahayag na nakasisira sa kanyang reputasyon. Kabilang din sa inireklamo ang mga page na Sarap Pinoy, Bagong Umaga News at Pinoy Star Buzz na sa umano'y paglalathala ng libelous na nilalaman. Ilan sa mga tinukoy na maling ulat ay ang paratang na nagtungo raw si Michelle sa airport upang takasan ang kaso laban sa kanya. Ang umano'y pahayag ni Max Collins na nasaksihan daw nito ang pananakit ni Michelle at Rian sa dating driver at ang gawa-gawang balita na nakita raw ni Melanie Marquez sa isang sensitibong video niya. Ayon sa NBI, ang mga respondent na pinangalanan sa reklamo ay inaasahang padadalhan ng sabina sa mga susunod na araw, posibleng sa darating na linggo, bagamat wala pang itinaktang eksaktong petsa. Sian claimed case against him was meant to divert attention. Matapos magsampa ng kasong cyber libel si Michelle laban sa kanya, naglabas ng reaksyon si Sian sa pamamagitan ng kanyang Facebook post. Sa kanyang mga pahayag, kapansin-pansin ang tila ng aasar habang ibinabalita niyang kinasuhan siya ni Michelle kasunod ng kontrobersya. Ipinahiwatig ni Sian na para sa kanya, ang pagsasampa ng reklamo ay maaaring strategy upang mailihis ang atensyon ng publiko mula sa mas mabigat na issue na kinasangkutan umano ng kampo ni Michelle, partikular ang paratang ng pananakit, illegal detention sa dating driver. Dagdag pa niya, sa ganitong sitwasyon ay maaaring magmukhang siya ang kalaban sa mata ng publiko habang si Michelle naman ang lalabas na biktimang lumalaban. Iginiit din ni Sian na matagal nang umiikot ang chismis na nag-uugnay kay Michelle, kina Sam at Rian at hindi raw ito nakaapekto sa karera ni Michelle. Sa halip ay tila nakatulong pa umano sa publicity nito. Para sa kanya, mas nakaapekto raw sa reputasyon ni Michelle ang issue na kinasangkutan ng driver kaya umano siya nadamay sa kaso bilang bahagi ng damage control. Binanggit din niya na maaaring magsilbing babala ang paghahain ng kaso sa mga journalist, news outlet at content creator upang maging maingat sa pagtatalakay sa pangalan ni Michelle sa hinaharap. Sa huli sinabi niya na uunawaan niya ang mas malabang na konteksto ng sitwasyon at umaasa siyang malalampasan din ito ni Michelle. Dagdag pa niya, mas madaling lampasan ang chismis sa buhay ng mga artista kaysa sa kontrobersyang may kinalaman sa pananakit ng isang ordinaryong mamamayan na anyay maaaring magdulot ng pag-atras ng mga proyekto. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!